Nagluto po ako ng adobong atay ng manok, yung pinatutong sa kawali. Ganito po kasi yung bet kong pagkakaluto kasi litaw na litaw yung lasa. Kaya kung gusto mong magsayang ng oras, panoorin nyo po yung pagkakaluto ko dito. Syempre, pag mainit na po yung kawali at mantika, magisa na po tayo ng luya, bawang at sibuyas. Ayan na po, basic na basic. Sinama ko na rin po pala yung sili. Pagkatapos po nun, nilagay ko na po yung atay, medyo frozen po yan. Pero lalambot na naman po yan. Tapos yung mga manok yan, lulutuin ko po yan. Shoutout nga pala kay Noy Ronron sa gumawa ng aking kalan. Hinalo-halo ko lang po yan para masute ng mabuti. Wow, sute! Pero iningatan ko na yung pagkakalo dahil medyo durog na po yung atay. Ayoko nung mas madurog pa. Durog na nga yung puso tapos ay yung atay pa. Ay kaluluoy gid eh. Maya-maya nagtubig na po yung ating atay. Tapos nilagay ko na rin po yan yung dahon ng laurel at paminta. Tapos pag ganyan po yung postura na nagluluto, mapapa-extra rice ka talaga. At nilagay ko na rin po pala yung itlog ni tatay na galing sa kanya. O yung itlog na galing kay tatay. O yung hiningi kong itlog na galing kay tatay. Kung medyo kumonti na po yung tubig, lagay po tayo ng toyo, tapos lagay din po tayo ng patis. Tapos maya maya nilagay ko na rin po yung suka, tapos asukal po, optional lang po yan, depende po sa inyo. Tapos hinalo-halo lang po natin hanggang medyo mag-reduce po yung kanyang sabaw. Tapos po yung itlog dito na medyo hindi perfect, yung hindi siya bilog, ay dinurog ko na lang po para sumama po siya sa sabaw. Tapos tinikman ko po dito kung okay na. And then nung tinikman ko po, nalaman ko po na ang sarap ko po talaga. So okay na po siya. And then para ma-achieve po yung natututong po siya sa kawali, binawasan ko po siya ng sabaw. Tapos binalik ko po siya ulit sa apoy. Yung medyo mapiprito po ng bahagya yung surface ng atay. Kaya naman po nilagyan ko po yan ng konting mantika. And then look at that. Sarap talaga. Ayun po ang ganda ng pagkakatunog niya. Music in my ears. Tapos napiprito po yung mga atay. Hindi na po yan malangsa pag ganyan po siya. Tapos po yung kanina ko pong kinuha sabaw ay binalik ko po siya ulit. Kaya naman po yung medyo natutong na sabaw o tumuyong sabaw ay nagsanib puwersa po sila ng sabaw na nilagay ko. Ayan po, luto na po siya. Tapos naglagay lang po ako ng sili sa itaas para kunwari aesthetic po siya. Ayun po, kung nakaabot po kayo dito ay maraming salamat po sa panonood. Kung nasayang ko man po yung oras nyo ay kakain po ako dito. Kung trip nyo rin po magluto ng ganito, ayun nyo pang hinihintay nyo. Bili na rin po kayo ng mga materialis nyo dyan. Para naman masubukan nyo po kung paano po gumawa ng gayubang galing sa kabutihan. Tara po, kain po tayo. God bless and keep safe po sa inyo.